sa ating banal na misa. Panawagan sa ikakasal. Sina Edwin Rosales na nakatira sa Santa Rosa, Laguna, anak ni Alexander Rosales at ni Dolores Gonzales, ay ikakasal kay Ana Riza Ascanio na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Renato Ascano at Georgia Punay. Gayun din sina Kiel Mincon Medina na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Noel Medina at Ninette Beltran, ay ikakasal kay Jadine Ann Ordoña na nakatira sa Tondo, Manila, anak ni June Ordoña at Evangeline Naval. At kina Jardine Brian Wong na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Wong Chung-sha at Arceli Bernardino, ay kakasal kay Kelsey May Chua na nakatira sa Cebu City, anak ni Kirby Chua at Winnie Juan. Kung sino man namin nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. Sama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat kay Alicia Kerry, Victoria Holtz, Presides Ebreo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Toriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Sen at Arce, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Pontilla family, Balawag family, Tina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Pero family, Francisco family, Pabiculana family, Limpin family, Turla family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Jenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Irna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Asmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Belbeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Season, Hil Kalina, Thelma Veteribo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio at Juvie Dano. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Giliet Yopangco, Aji and Ferdy Del Mundo, Daphne de la Vega, Shelly Sabado, Norma Matutina, Maria Orchidia Samson and Sean, Cora Claudio, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas at Jocelyn Albano. Panalangin para sa mga kaluluwa ina Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odan De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saber, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Robel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soiji Yamamoto, Erwin Fernandez, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Ruben Olivia, Joseph, Paulo Jr.,
Eliotero Lucena, Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto, Santo Digna, Kalina, Josefero, Rosito Hermenegilda, Eleuterio Merlinda Teodoro, Ed Carmelita, Julieta, Sidney Zamora, Marcelino, Astavesa, Corazon Briasa, Hansel Delantal, Erlinda Lunday, Teresita Advincula, Armando Hilarion, Carmelita, Fidel Silverio, Edilberto, Ferdinand, Henry Jr., Elizabeth Macam, Benjamin Macam Jr., Amelia Ramos, Wilfredo Guadalupe, Marina, Delia, Stenon, Benjamin Jr., Antonio, Oscar, Benjamin Sr., and Rosario, Yolanda, Rolando, Roselo, Merilim, Manuel, Rochelle, Danilo, Edgardo, Felicidad, Ernesto, Rafael, Clarita and Cleofas, Igmedeo and Hermenegildo, Zenon, Benjamin Jr., Antonio, Oscar, Benjamin Sr. at Rosario. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sapagkat ngayon, ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari, bayan umawi, nagpapuri, bayan umawi, nagpapuri, mula sa
Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan, umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang hari. Bayan, umawi ng papuri. Bayan, umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at ng mga pinunong reliyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inilagay nila sa panganib ang mga tao, pakialam ang Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon,
ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimla sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon
harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa. Nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraw. Itinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, minakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat.
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 na linggo sa karaniwang panahon at narinig natin po sa ating ebanghelyo ang kwento ng kagalakan, kwento ng yung kanila pong accomplishment. Ang sabi po dito, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Ano ba yung kanilang naisagawa? Kung babalikan po natin nung nakalipas na linggo, ang sabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo. No? At humayo ang 12, nangaral na sa mga tao na pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan, magpalayas ng maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pahiran ng langis para gumaling ang mga may sakit. Ito yung gawain nila. At ngayon, inire-report nila yung kanila pong accomplishment. Bakit nila nagawa itong mga ito? Kung babalikan din natin, nung nakalipas na linggo, bago po sila ipinahayo, sila po ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At ito yung galing, ito yung husay na hindi galing sa mga apostol, kundi galing din kay Jesus. So, kaya nagkaroon ng mga achievements, ng accomplishment, ay dahil din kay Jesus. So, si Jesus bilang pinuno, bilang kanilang leader, bilang Panginoon, ibinahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga apostol. Diba parang ang ganda pong tingnan, no? At ang magandang balikan din natin at alalahanin kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kagaling, hindi dahil ikaw yan, kundi dahil mayroong nagpahiram sa iyo, mayroong nagbigay, mayroong tiwala at ipinagkatiwala ang talento, ang galing mo sa iyo. Nakukuha po ba? Kaya kapag sinabi mong, hindi ko po kaya, wala po akong kakayahan. Ibig sabihin, parang sinasabi mo, hindi ka pinagkalooban ng Diyos. Pero maganda itutok din natin sa mga masigit na may inaasahan, sa mga pinagkatiwalaang mamuno, sa pinagkatiwalaang maging leader, mapapasimbahan man yan o mapasalipunan o komunidad. Mayroong pagkakataon na tayo po ay magtitipon, haharap sa Panginoon at ire-report din natin, iuulat natin
ano ang accomplishment natin. Halimbawa, tayo lang, sa loob ng isang linggo, ano ang naging accomplishment mo? Sa loob ng isang linggo, gaano ka naging productive? Sa mga estudyante na ngayon ay bakasyon pa, tama ba? Bakasyon pa, no? Ano ang mga accomplishment ninyo sa loob ng isang linggong ito? Sige nga, natuto bang maghugas ng plato ang mga kabataan? Natuto bang maglinis ang mga bata? Itong mga sakristan natin ito. Natuto ba kung paano magsindi ng charcoal bago magsimula ang misa? No? Natututunan na ba? O wala pa rin? Sa atin po, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, anong na-accomplishment mo sa iyong trabaho bago ka tuluyang magreklamo ng maliit ang sweldo, nakakapagod ang trabaho? Ang tanong, may accomplishment ka ba na dapat inire-report? Ano ba nangyayari? Sa atin, dito sa parokya natin, ano bang accomplishment natin? Matapos ba yung Grand Marian Procession, pwede ba natin sabihin, wow, accomplishment, ang galing natin. Yun na ba yun? Mahirap po kapag ang tao nakakalimutan kung kanino nang galing ang kanyang galing. Siyempre, ipinagkakatiwala ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ito kasi hindi madamot ang Diyos. Kaya nga, pwede naman, di ba po, pwedeng gawin ni Jesus lahat. Kayang-kaya niya yan. Mag-isa lang, kayang-kaya niya yan. Pero hindi eh. Kasi sa karunungan ng Diyos, mas maraming gagawa, mas maraming babahaginan, mas maraming ma-accomplish. Ay kapag umiral yun, hindi, ako lang magdidesisyon, ako lang ang masusunod. Kaya ano na nangyayari? Yan, naghihiwalay. Magkahiwalay ngayon ang presidente at ang vice-presidente. Hindi na unity. Divide team na. Kasi akala, ako lang, kami lang, ako lang. No? At nakakalimutan na galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan, galing sa Diyos ang kanilang katungkulan. Maging ang aming pagkapari, galing sa Diyos. Hindi kami magaling dahil sa amin, kundi dahil magaling ang Diyos para magpahiram, para ipagkatiwala ang katungkulang ito, ang kapangyarihang ito. Kaya di ba sabi sa unang pagbasa, parurusahan ng Panginoon ang mga namumuno na walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Bukas po, for your information, bukas ay SONA. State of the Nation Address. Mag-uulat ang Pangulo, ang pinakapangulo natin, mag-uulat. At itong mga nakalipas na araw, di ba, naririnig natin yung mga paghahanda para sa pagre-report. Pero mo, gagastos tayo ng 20 million para lang sa SONA. 20 million. Para lang ihanda mo yung lugar, yung venue, pagkain, pati damit. 20 million pa lang yun para sa kabuuan. Iba pa yung gastos ng bawat senado, bawat congressman, bawat dadalo kasi magpupustura, magkakaroon naman ng fashion show bukas. Pero ano bang accomplishment? Sa atin, mga ordinaryong tao, wala akong pakialam dyan. Pero kayo, tayo ang higit na naaapektuhan sa pagtaas ng bilihin, sa pagtaas ng mga kuryente, at kung ano-ano pa. 20 million. Pwede namang via Zoom. Pwede namang camera na lang. Okay na, huwag na kayo pumunta. Kanya-kanya. Tipid. Pwede namang hindi na magpostura. Pwede namang mag-uniform na lang. Pero kailangan nakapustura.
Dahil kadalasan, nakakalimutan natin na ang ating gawain ay gawain ng Diyos. Na ang ginagawa dapat ng tao ay gawain ng Panginoon. Kaya magandang i-review, no? Tingnan natin, ano ba? Nasa tamang direksyon ba tayo? Kung katulad na ipinapaalala sa ikalawang pagbasa, ang ginagawa ba natin ay kaisa ng ginagawa ng Diyos para sa kapakanan ng mga tao? O sa atin na lang? Sa pang-personal na lang? Kayo po, mga mag-asawa, anong accomplishment ninyo bilang mag-asawa sa inyong pamilya? Na humaharap kayo ngayon sa Diyos, anong masasabi ninyo? Isip. Isip mabuti. Hindi lang tayo basta naririto para humingi lang sa Panginoon. Hindi lang tayo naririto para magreklamo lang sa Diyos. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Kasi lahat ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya yung mga anak ninyo na ipinagkakatiwala sa inyo, naturuan ba yan? May naituro ba tayo? May napagaling ba tayo? Kasi kapag sinunod natin ang mga bilin ng Diyos at namuhay tayo ayon sa bilin din ng Diyos at ginawa natin yun, doon mo mapifeel yung fulfillment, no, yung pakiramdam na nagkaroon ka ng silbi. At kapag nagkakaroon ng silbi ang isang tao, nafe-feel niya, no, yung kanyang dignidad, no, nabubuhayan siya ng loob, nagkakaroon ng saya sa kanya, sa kanyang buhay. Kasi yun yung sarap eh. 'Di ba? No? Yung sarap. Kaya kung malungkot ang buhay mo, hindi ka fulfilled. At bakit hindi fulfilled? Hindi ka sumusunod sa Diyos. So, alam na. Kung magre-report ka sa Diyos ngayon, sana may masabi ka. Sana may maalala ka. Mahirap kasi, Your Honor, wala po akong maalala. Mahirap yun. So, another week, no? Matatapos na ang araw na ito. Bukas, magsisimula na naman tayo. Sikapin natin po na magampanan natin ang ating mga misyon sa buhay, mga responsibilidad para sa susunod na linggo, may masasabi na tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol.
maawain, mapagkumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa upang manatili silang tapat sa iyong kalooban. O Diyos Ama, naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Tayong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami, anak. O Jesus, kami mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay magaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong dapat ikapangambang anuman. Munti ang pastulan, doon hihimlay. Malinaw na batis, pamatiduhaw sa tamang lantas. Ako'y babanagan kay tapat niya sa akin. Dilim at panganib, siya ang papawi. Bisig niya't kapit, tatag ng dibdib. Ang hain niya nga, ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.